Yun, good day mga porchak. Meron tayo dito Honda CR-V 2018 model. Yan. Setup pa natin to ngayon ng basic audio. Tingnan mo natin yung mga gamit. Sakyan ka at balak mo yan pormahan. Isa lang ang mapapayo ko sa'yo. Dapat mo lang natimbrihan na iisa. Team Forecast ka na. Ito, in-unbox na natin, no? Dala to ng customer natin na DD Audio. Ito yung ano natin, pang front na two-way. Ito na yung DD niya. So, ano siya? 75 watts. Nagpipick siya ng 125 watts RMS. Yan yung pang front natin na two-way. Ito yung passive niya. Maliit. Kagandahan naman dito, medyo maganda itago to. Lalo na pag sa mga loob ng pintuan. Tapos, ito na yung natin. In-unbox na kasi natin to kanina. Tinignan natin yung mga gamit. Ito yung pang rear door natin na coaxial, DD rin, foam ring. Dalawang set. Tapos, gauge 8 na Audio Max. Tapos, magkakabit din tayo ng DSP na Nakamichi. Yan. DSP Nakamichi, 6 output. Tapos, ilang nga ba to? 4 channel. 4 channel na amplifier DSP na Nakamichi. Tapos, magkakabit din tayo ng underseat na subwoofer. Yan. Ito yung underseat natin na 10-inch. Ayan, 180 watts RMS. Kanina, kinalas na natin yung sidings. Tiningnan natin yung magiging forma ng natin ng Twitter. Ito yung Twitter niya. Yan. Nangyari dito sa Twitter natin, for speed, no? Pasok naman siya dun sa OEM. So, lalagyan pa rin natin to ng adhesive para maging intact pa rin siya. Ayan, fitted naman siya. Goods na goods, OEM na OEM style pa rin. Ito yung niya. Ito yung stock. Pakita ko sa yung stock niya. Ito yung stock na Twitter. Yan. Ito yung sa driver side. Ito yung sa passenger side ngayon. Diba? Wala rin gano'ng pinagkaiba. OEM style pa rin siya. Maganda pa rin tingnan. Tapos, dun sa DSP naman, meron na tayong harness ng Ito yung harness niya. Ng head unit natin. Yung kasi, yung subwoofer niya, dito ko ilalagay sa may passenger side. Hindi ko rin alam kung magkakasya dito yung yung DSP natin. So maganda kung magkasama na lang. Pero titingnan ko pa rin, kakalasin pa rin natin yan. Ito OEM socket. Wala na tayong splicing dito. Na lang to, plug and play. Bababa na lang natin to papuntang DSP. Tapos, gagawin naman natin ngayon. Kalasin na muna natin to. Kasi yun, nakalas ko na eh. Kakabit ko na lang yung pamboses doon, maglilinya na lang ako doon. Kasi dito, fitted pa rin mangyayari na Twitter natin. Pagkalas naman yan, dito lang, sisikwatin mo lang to. Isang tornilyo lang nakabaon dyan. Yan, dito sa loob na to. Pakita ko sa inyo. Kuha lang kayo prying tools. Yan isang tornilyo lang yan. Dito wala na. Iiklatin mo lang to buo. Yan, pull out na to. Pull out na yung sidings na yan buo. Yan, maglilinya muna tayo ron. Tapos bago tayo lumipat dito sa kabila. Linyahan muna natin yon. Ito nakabit na natin dito sa may passenger side. Tapos yung OEM na na speaker, sinira na natin yun. Ginawa na nating spacer yan. Yan, ito na rin yung passive natin. Nakabit na rin natin. Yung Twitter, okay na to. Salpak na muna natin yung sidings. Tapos dito naman tayo sa kabila. Coax na muna tayo. Kabit rin pala muna natin yung foam ring dito. Hindi ka na natin makalimutan. Salpak na muna natin. Okay, nakaisa na tayo mga porchak. Ayos lang natin ng konti. Baka tumama dun sa edge eh. Okay, DD Audio. Yun, coaxial, tapos na rin po. Ngayon, nakakadalawang pinto na tayo. Ito, pangatlong speaker, natapos na natin, Isa na lang. Okay na rin, nakakabit na rin yung foam ring natin. Harapan naman tayo. Okay na rin yung apat na natin. Apang boses, nakabit na rin natin ito. Kabit na lang natin yung sidings, tapos head unit naman tayo. Magkakabit na tayo ng harness. Kalasin na natin yan. Tapos papakita ko sa inyo paano kakalasin yan.
Break na muna natin to. Pagbaklas naman sa panel na to, unahin mo lang tong nasa ibaba. Ang panel na to. Tapos gamit ka lang ng prying tools. Kahit ganito lang, kahit maliit lang. Yan. Tapos may dalawang tornilyo na yan sa ilalim. Ayan, yung dalawang tornilyo na yan. Yan. Tapos pull out na to. Pull out na tong unit na to. Nakalasin muna natin. Dalawang tornilyo lang naman sa ilalim to. Medyo matigas. So gamit na lang tayo ng 8mm na socket. Ayan, tanggal na natin yung dalawang tornilyo. Hatakin lang naman natin to. Naka-clip lang naman siya. Pull out na to. Tapos may mga socket na lang yan. Ayan. Ito na yung mga socket niya. Magtatap na muna tayo. Pakita ko na lang sa inyo mamaya. Ito itatap na lang natin yung harness natin, plug and play na siya lumalabas. So ito yung sa head unit natin, ito yung sa head unit na tinanggal natin. Tapos pagdating sa harness, ito yung babae. Yan yung female socket. So pagsasamahin na lang natin yan dyan. Ngayon yung natitira dito na side unit. Yung harness na male, ito ngayon isasaksak natin sa pinagtanggalan natin dito. Ito yung sa original na socket na lalaki. Ito yung additional na socket natin. Yun na lang isasalpak natin sa side unit. Yan, side unit na yan. Ganun lang siya. Tapos yung DSP natin, nakakita ako ng lagayan. Kasi sinukat ko yung harness. Hindi aabot yung harness sa upuan. Dito sa upuan. So hindi siya aabot. Gagawin natin, dito ko ngayon ilalagay sa ilalim yan. Kasya siya. Ganyan magiging forma. I-velcro natin siya para hindi siya gumalaw-galaw. At the same time, hindi rin siya magra-rattle. Ganun na magiging setup natin ngayon. So okay na tayo dito sa head unit. Maglalatag na lang tayo ng power cable natin. Ayan. Para sa amplifier naman natin doon sa sa subwoofer. Para sa subwoofer naman natin. Maglalatag tayo power cable. Ito, ayusin na muna natin to. Itong DSP natin. Ayusin na muna natin to. Ilatag natin ng maayos ngayon yan. Yun na muna. Ito nakapag-tap na rin tayo ng subwoofer natin, napwesto na natin. Ayan na. Tapos yung DSP natin nandito na. Mamaya ayusin na lang natin to kasi magtotono pa tayo mamaya. Sa laptop rin kasi natin totonohin yan. Tapos nakapaglatag na rin tayo ng supply rito. Ito na yung main piece natin. Yan. Tumulay yan dyan dito. Dito yan dumaan sa ibabaw. Yan, yung rubber firewall na yan, nasa ilalim. Okay na to. Magtotono na lang tayo. Tapos, tipix na lang natin to. Okay na. ...2018 model Honda CR-V.